Q&A. Ang ating topic ngayon ay ano ang epekto ng annulment sa pag-a-apply ng green card. Ano po? Unang-una, ito tanungin natin, basahin natin ito. May tanong doon sa aking previous episode about annulment and divorce. Sabi dito sa tanong, Attorney, bakit po sa filing status lagi na lang single, married at divorce? Ang tanong ko, Attorney, bakit walang annulled po to fill up the application? Pwede na po bang isulat ko divorce kasi walang annulled na nakasaad? Pwede po ba yon? Sana mabasa po ninyo ang aking katanungan. Lagi po kasi akong nakakasita ng gaming problema. Walang annulled, pero merong nakasulat na divorce. Salamat po. Palagi akong nakakakita siguro ng ganong problema. Yun siguro ang tanong niya. So anyway, ang sagot natin dyan, ang divorce ay different sa annulment. Ang annulment kasi, an annulment legally invalidates a marriage as if it never existed, restoring both parties to their pre-marriage status. So, kung ang pre-marriage status mo ay single, balik ka sa single. But if you have been previously married at nag-divorce ka, so, before your next marriage was annulled, divorced ka. So, mamimili ka doon. So, kung single ka dati, bago ka pa-annulment nung marriage mo, the single ilalagay mo. So, unlike a divorce, an annulment treats the marriage as if it were void from the beginning. Meaning, there's no marital property to divide or spousal support to be awarded unless specifically allowed by state law. While the marriage is legally voided, the annulment itself creates a public record. So, yung annulment, nilulusaw niya yung marriage as if walang nangyaring kasalan. So, kung walang nangyaring kasalan from the beginning, therefore, kung single ka nung pumasok ka doon sa marriage na yon, then, balik ka sa dati, single ka ulit. Pero kung na-divorce ka na bago ka nag-asawa, na-annul yun, ay di divorced ka na bago na-annul yun. So ngayon naman, pumasok tayo sa ano ngayon ang epekto ng annulment sa pag-a-apply ng green card. Okay. So for example, nagpakasal kayo ng US citizen petitioner mo, hindi pa na ipapile yung petition, ay na-annulment na yung marriage nyo, therefore, walang petitionable relationship. So, ibig sabihin, walang basihan para i-petition ka nung asawa mo na US citizen kasi na-annul yung marriage. Ngayon, paano naman kung may green card ka na pero 2-year green card, tapos nagpa-annul yung asawa mo, tapos magpapile ka na ng renewal. So, number 1, pag magpapile ng renewal at married pa rin kayo, kailangan ng pirma ng asawa mo at ikaw. So, ang tawag dyan, di ba? Joint petition to remove the condition. So, pareho kayong pipirma. Paano kung hiwalay na kayo? Kailangan meron kayong divorce or annulment bago ka makapag-file ng sarili mong application. Ibig sabihin, walang pirma yung asawa mo. So ngayon, kung nag-file na ng annulment yan, tapos ang basis ay, niloko lang ako ng asawa ko para lang pala sa green card, yung dahilan kung bakit ako pinakasalan, gusto lang niya magka-green card. Nako, medyo may kahirapan ang sitwasyon mo kasi kailangan mo patunayan nung na time na nagpakasal kayo in good faith yung marriage ninyo.
So dapat may mga ebidensya ka na isasubmit na nagpapatunay na kayo ay nagpakasal ng tunay at kayo ay nagmamahalan, ano? So therefore medyo uphill yung ano mo dito, sitwasyon mo, kasi marami kang kailangang isubmit na supporting documentation. Wala ka ng cooperation na makukuha mo do sa ex-spouse mo. So pwede ka rin kumuha ng mga aside from joint documents, kailangan kang katulad ng bank accounts or income tax return filing. So pwede kang kumuha ng letter or affidavit or declaration from people that you know, relatives and friends, photos from vacations na pinuntahan ninyo, combined finances like joint bank accounts and credit cards, Tapos kung meron kayong inupahan na bahay, merong lease agreement yan. O kaya yung mga utility bills, kasi may green card ka na, meron ka ng SS number, so pwede nang isama yung pangalan mo. At or kung hindi ka makasama sa kontrata sa pirmahan ng lease agreement, at least ilalagay ka doon as occupant. So ngayon, paano naman kung nakuha mo na yung renewal ng green card mo? Tapos nag-file siya ng annulment. Ngayon, okay na, 10-year green card yung green card mo . So, ang huling paninita dyan ng immigration, kung maninita man sila, sa pag-a-apply mo ng citizenship. Kasi, pagkakasal pa kayo ng US citizen spouse mo, 3 years ka lang na green card, pwede ka na mag-apply ng citizenship. So, assuming nag-file siya ng annulment bago ka makapag-apply ng citizenship, so doon ka ngayon nag-apply sa 5-year green card. So, pag doon ka natanong, US citizenship yan, tinanong yung status ng marriage nyo, so pagka nalaman na annulment, magiging curious yung officer. Baka walang basis yung renewal ng green card kung nagpa-annulment. Lalo na kung sinabing, pinakasalan lang ako dahil gusto niyo magka-green card . So, yun na naman, ang kailangan mo patunayan, you need to prove that your marriage was in good faith. So, ang annulment, medyo, delikado. Kaya, pagka meron nagko-consult sa akin, sabi, nag-file po attorney ng annulment yung husband ko, kasi daw, green card lang gusto ko, kaya siya pinakasalan. Sabi ko, labanan mo yan. Sabihin mo na tunay yung marriage ninyo, walang fraud, para divorce ang i-grant sa inyo. So, kontrahin mo, mag-file ka ng response na divorce ang gusto mo, hindi annulment. So, kaya, matindi ang epekto ng annulment sa application for green card. Kasi ang divorce, ibig sabihin yan, recognize yung marriage. Pero lang yan, ibig sabihin kasi, irreconcilable differences lang, pwede nang mag-grant ang divorce. At recognize pa rin yung marriage nyo. So, pero ang annulment, it's as if hindi valid yung marriage from the beginning. Kasi nga, lalo na kung ang dahilan ay fraud. So, ingat po kayo kung pansinin nyo mabuti kung ang final na petition ng asawa ninyo na US citizen ay annulment. At kung kayo ay naniniwala na in good faith yung marriage ninyo, by all means, labanan ninyo, If you do not become successful or you do not have the means to fight the annulment, ihanda nyo yung mga good faith marriage documentation ninyo, lalo na yung mga sulat ng mga kaibigan at kakilala, na pwedeng gumawa ng sulat, nagsasabi kung ano yung inyong marriage, na it is in good faith. Kahit na problematic yung relationship nyo, as long as your marriage is in good faith, okay pa rin yan. Kaya kung kayo ay nag-counseling dahil problematic yung marriage nyo, ibig sabihin, you're trying to work out your marriage.
So there is a good faith marriage as far as I can tell, ano? Di po ba? So ano po yon? Mahalaga rin yon, yung mga dokumento na yon. Kaya pagsikapan ninyo na mapatunayan na in good faith yung marriage ninyo. So yan po ang ating issue ngayon. Ito po si Attorney A. Erwin Bautista ng US Visa Q&A na mapapakinggan ninyo sa radiophilam.com at sa Flash TV. So, that is our topic, annulment's effect on green card application. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood, at kita-kita po tayong muli sa ating susunod na episode. Maraming salamat po.